Bakit naman, Rosalie? Habang sinasabi mo kay Edwin ang balak mong ito, may nakarinig. Akala mo siguro porke crush kita noon, hindi na ako mag-iisip? Sorry ka! Oo nga, may kapansanan ako, pero hindi ako tanga. Kaya humanap ko na lang ng iba na mabibiktima mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Iba-iba ang kalagayan ng tao sa buhay. Iba-iba rin ang itsura at pangangatawan. Ngunit iisa ang hangarin ng lahat. Ang makamit ang tagumpay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosalie sa ating dulang sa kanyang panahon. Edwin, yan ho, nilan mo. Dumarating si Rosalie. Sigurado, ngingitian na naman tayo niyan. Akala mo naman napakaganda niya. Ko naman, kumingiti lang yung tao para batiin tayo eh. Crush niya ako eh. Halata ko yung pare. Pero sorry na lang siya. Hindi ko siya type. Hindi naman siya maganda eh. Maganda naman siya. Maganda? Maganda ba yung kapag naglakad eh? Kahit diretso naman yung daan parang may lubak. Eh kasi nga pilay siya. Diyos to, huwag ka maingay na. Hello, Kevin. Hi sa inyong dalawa. Hello din sa'yo, Rosalie. Papasok ka na ba? Oo, magre-report nga ako ngayon eh. Oo, sige. Ingat na sa paglakad ha. Baka madapa ka. Marami pa namang lubak ang daan. Ha? Pero bakit nga, anak? Sabihin mo. Ba't mo gustong huminto sa pag-aaral? Oo nga, anak. Abay, maganda naman ang mga grades mo. At saka, 2 years na lang, graduate ka na. Sayang naman kung hihinto ka. Gusto ko lang po sanang ipahinga sa panunukso ng taong sarili ko, inay. Tay. Anak, matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag mong intindihin ang mga nanunukso sa'yo. Kami ang dapat mong pakinggan, anak. Sinisikap ko naman pong gawin yun. Magkunwaring masaya ako. Pero nasasaktan pa rin ako eh. Kasi totoo naman yung sinasabi nila. Talagang panira ng itsura ko tong kapansanan ko. Oh, Anak, Minsan nga po naiisip ko, sana hindi na lang ako nagkasakit noong araw para hindi ako napilay. Para hindi ako naghihirap ng ganito. Stella, malungkot ka. Dahil ba sa sinabi ni Rosalie kanina? naaawa ako sa kanya, Ador. Damang-dama ko ang hirap ng loob niya. Ako rin na may naaawa. Kaya nga nagsisikap ako para mapagtapos siya ng pag-aaral. Para kahit may kapansanan siya, may marating siya sa buhay. Ang kaso nga nahihirapan ng damdamin niya. Baka naman pag pinilit natin siya, magbunga lang yun ng hindi maganda sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Baka magloko siya o kaya magrebelde. Kung sa bagay, Payagan na lang natin siya. Total, sabi niya, pansamantala lang naman. At ang gawin natin, humanap tayo ng maaari niyang pagkaabalahan. Oh, Mianchi, eto merienda natin. Ay. Ako ang gumawa ng kakanin na yan. Naku, sigurado ako masarap to.
Ang sarap nga nitong kalamay mo. Yan ang pinagkakaabalan ko dito sa bahay ngayon. Ang magluto ng mga kakanin at tumulong kay inay sa mga gawaing bahay. Ay, meron pa pala ang magbasa ng kung ano-ano sa internet. O teka muna, buti na papayag mo sinangaling Stella at Mang Ador na hindi ka na mag-i-enroll ngayon. Kaya ang saya ko eh. Dahil naunawaan nila ako, Minchi. O kung gusto mo, sumama ka na rin sa akin sa pamamasyal ko. Huwag na. Baka mapaaway ka lang kapag minanukso sa akin. Takot lang nilang gawin yun na kasama mo ko, no? Dahil talagang tatalakan ko sila. Ikaw lang eh. Pusong mamon ka eh. Iniintindi mo mga yun. Dapat maging pusong bato ka. Ikaw talaga, pati kantay sinama mo sa pag-uusap natin. Pero, huwag ka mag-alala. Okay lang naman ako dito eh. Hindi ako naiinip. Talaga ha? Sure ka? Sure na sure. May nakita nga ako isang online course eh. Na gusto kong pag-aralan ha. Libre. Oh. At kikita raw ako ng maganda kapag nakatapos ako. Bakit hindi sasama sa atin sa mall si Rosalie? May ginagawa siya, Ador. Baka naman umiiwas na naman sa taong batang yon. Ay, hindi. Talagang may ginagawa siya. May online class sila ngayon. Ha? Ilang buwan lang daw yun. Buti naman. At nagiging abala siya. Hindi nagmumukbok tulad ng iba. May interest pa rin sa pag-aaral ng anak natin, Ador. Nakikita ko ang sigla niya pag nag-o-online class sila. At ang sabi pa niya, gusto niyang magtrabaho agad pag nakatapos siya sa kursong kinuha niya. Saan siya magtatrabaho? Yun ang nangyari, Edwin. di, hinto ka na sa pag-aaral. Ano pa nga ba? Nagalit sina inay at itay sa kalalakwatsa ko eh. Ikaw naman kasi, Tol. Sinagad mo pasensya nila. Tol naman, huwag mo nang konsermonan. Tapos na eh. Wala nang mangyayari. O nga pala, may babalita ako sa'yo. Ano yun? Yung lagi mong inaasar, si Rosalie. Matagal na pala siyang may magandang trabaho. Ha? Paano nangyari? Paano magkakatrabaho yun eh? Bukod sa pilay na, huminto pa sa pag-aaral. Virtual assistant siya ng isang foreigner na may negosyo dito. At pinag-aralan daw niya yun online. Ang laki ng kita niya, Tol. 40K a month. Ha? Oo. Naipagawa na nga niya yung bahay nila eh. Talaga ah? Ayos ah. Tol, ano kaya kung magpa-cute ako sa kanya? Ligawan ko. Baka sakali makinabang ako sa kita niya at matulungan pa ako na makapag-aral nung course na kinuha niya. Ano? Niligawan mo siya? Para lang sa pakinabang? Bakit naman hindi? Uso na yun ngayon. Pero masama yun, Kevin. Baka sasakit ka ng damdamin ng kapwa mo. Tol naman, huwag ka nga panira ng diskarte. Inaasahan na dadalawin mo ako, Kevin. Ang tagal na kasi nating hindi nagkikita. At na-miss na kita, kaya dinalaw na kita. Ako? Oo. Na-miss mo? Oo naman. O ang pang-aasar sa akin na ang na-miss mo? Rosalie naman. Sorry na. Na-miss talaga kita. Kaya nga nagpunta ako dito sa inyo. Siya nga pala. Ito, bulaklak para sa'yo. May pagbulaklak ka pa, ha? Bakit? Gusto ko sanang manligaw sa'yo. Ikaw? Manliligaw sa akin? Bakit ka naman tumawa? Totoo naman ang sinabi ko. Pasensya ka na, Kevin. Hindi ako pwedeng maniwala sa'yo. Bakit naman, Rosalie? Habang sinasabi mo kay Edwin ang balak mong ito, may nakarinig. Akala mo siguro porke crush kita noon, hindi na ako mag-iisip? Sorry ka!
Oo nga, may kapansanan nga ako, Kevin. Pero hindi naman ako tanga. Kaya humanap ka na lang ng iba na mabibiktima mo. Makakalis ka na! Salamat sa pagmamalasakit mo, Edwil, ha? Kahit naman kaibigan ko si Kevin, hindi naman ako sasang-ayon sa maling gawain niya. Kaya nga mas favorite kita kaysa kay Kevin. Kahit pa mas gwapo siya sa'yo. Uy, Menchi, ano ka ba? Ano? Nakakahiya naman kay Edwin. Hindi naman ako nagagalit eh. Tanggap ko na mas gwapo siya kaysa sa akin. Pero maipagmamalaki ko naman na mas mabait ako kaysa sa kanya. At ayokong nananakit ng damdamin ng kapwa ko. Lalo na babae. Salamat ulit sa pagmamalasakit mo sa akin, Edwil. Wala ka naman yun, Rosalie. Masaya ako na nakagawa ng mabuti sa aking kapwa. Yan! Yan si Edwil. Alam mo dapat, iwasan mo na rin bumarkada kay Kevin. Bad influence yun eh. Yun din ang sabi ng nanay ko eh. Kaya ginagawa ko na. Isa pa, busy na rin ako sa trabaho ko ngayon eh. Kaya talagang hindi na kami magkakasama. Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Trainer na ako sa isang BPO, Rosalie. Wow! Eh di malaki na ang kita mo. Medyo. Kaya nag-iipon na rin ako eh. Plano ko nga magtayo ng isang online business. Talaga? Uy, alam mo, bahalak din namin ni Menchi yan. Oo nga. Di ba may trabaho ka na? Oo, 5 hours a day lang ang work ko, Edwil eh. Kaya may time pa ako para mag-business. Ha? Ano kaya kung sosyo na lang tayong tatlo? Ha? Wow! Sige ba? Okay sa akin yan. Ba, lalong payag ako. Ador, mukhang malalim ang iniisip mo. Nag-aalala ako para sa ating anak, Stella. Masiglang-masigla na siya ngayon. May tiwala na sa sarili at alam mo yun, wala nang self-pity. Ano pang inaalala mo? Yung kapartner nila ni Menchi sa negosyo. Si Edwil? O bakit? Masyado silang malapit ng anak natin. Nag-aalala ako na baka mahulog ang loob sa kanya ni Rosalie. Pagkatapos masaktan lang. Siyempre, ayokong mangyari yun sa anak natin. Sa bagay, may katwiran ka. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa kalooban ng anak natin. Kausapin natin siya. Paalalahanan natin para makapag-ingat siya at maiiwas natin siyang masaktan. Mukhang marami ang ulam na niluluto mo ngayon, anak. 2 klaseng ulam po ito, Nay. At isang dessert. Dito po kasi kakain sina Menchi at Edwil. May gusto sana kaming itanong sa iyo, anak. Ano po yun, Tay? Nanliligaw ba sa iyo si Edwil? Hindi po. Ikaw, may damdamin ka ba sa kanya? Si Inay! Oy, bakit? Wala po. Magkaibigan lang po kami ni Edwil. Magkasama sa negosyo. Nag-aalala lang kami na baka mahulog ang loob mo sa kanya at masaktan ka ulit tulad ng nangyari sa damdamin mo noong kay Kevin. Itay, wala na po sa akin yun. At saka crush lang naman yung kay Kevin. Nakalimutan ko na nga po yun eh. At hindi naman po ako nagmamadaling magkanobyo. Masaya na po ako na kahit may kapansanan ako, tagumpay po ako sa aking trabaho at negosyo. Mabuti naman at iba na ang pananaw mo sa buhay ngayon, anak. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binago niya ako, ang ugali at pananaw ko po sa buhay. At dahil sa kapansanan ko, mas hinahangaan pa ako ngayon ng tao
dahil nagawa ko pong magtagumpay. Hindi hadlang ang kapansanan ng tao tungo sa tagumpay. Kailangan nga lamang ang tibay ng damdamin at ang matibay na pananalig sa Diyos upang ang tagumpay ay makamit sa Kanyang panahon. Mga nagsigalap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Mahirap mamuhay lalo na kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay may katamsanan o sakit. Paano kaya sila mabubuhay sakaling mawala ng hindi inaasahan ang mga taong nagmamalasakit sa kanila? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Teddy sa ating dulaan sa kanya panahon. Teddy, anak. Ano, ayos ka lang ba? Oo po, tay. Bakit po ba tayo nandito sa kumbento? Kasi nandito yung madre. Nabalitaan ko na magaling manggamot. Si Sister Gina. Ipagagamot niyo ako. Hindi ba alam niyo na walang gamot sa sakit ko? Huwag tayong negatibo, anak. Ako, naniniwala ako na gagaling ka. Walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto niya, gagaling ka, anak. Huwag nating questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggap ko rin naman pong kalagayan ko, tay. Masaya na po ako kahit na ganito ako. May magagawa lang sana kami sa sakit mo. Tay, pasensya na ako. Nahihirapan na kayo sa pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko namang huwag magpabigat sa inyo eh. Anak, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. Nakikita naman namin na nagpupursige kang mamuhay ng normal. Hindi kami nagre-reklamo, Teddy, anak. Hindi kami nagre-reklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yun. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos. Kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Sana tuloy lang ang laban. Opo. Huwag kang susuko. Opo, tay. Nay, hindi ako susuko. Pangako. Sister Gina, dinala po namin ang anak namin sa inyo dahil nabalitaan po namin na nanggagamot kayo. Baka po may magawa kayo para sa anak namin. Ganun ba? Sige. Titingnan ko.
Patingin nga ng mga paa mo. Ito po. Ano? Naigagalaw mo ba? Nagagalaw ko naman po. Nagte-therapy ba ang anak niyo? Opo, sister. Ilang beses na namin siya dinala sa therapist. Kaya pala hindi na mahirap sa kanya. Naigalaw ang kanyang mga paa. Sister Gina, Bakit iho? mapapagalingin yung ba ako? Hindi, Teddy. Pero ang Diyos, oo. Pero gumagamot po kayo, di ba? Oo, gumagamot ako. Pero wala akong kapangyarihan para paghilingin ng isang tao. Palagi niyong tatandaan na hindi ako ang gumagamot sa inyo, kundi ang Panginoon. Siya ang mayroong kapangyarihan. At kapag gusto niyang pagalingin ka, gagaling ka. Ako lang ang ginagamit yung instrumento. Sa palagay niyo, gusto ng Diyos na bumaling ako. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Mahal ka ng Diyos. Tulad ng pagmamahal na binibigay niya sa atin lahat. Tama si Sister Gina, anak. Ang mga katulad mo, Teddy, ang pinagpapala ng malaki ng Diyos. Tandaan mo, huwag kang mawawala ng paniniwala sa Kanya. At kahit kailan, hindi Kanya pababayaan. Malayo pa ba tayo? Oo. Mahirap magmaneho nitong jeep dahil masyado madulas ang daan. At saka halos wala akong makita sa lakas ng ulan. Kung gano'n huminto muna tayo. Hindi tayo pwede huminto dito. Nasa highway tayo. At saka wala rin tayo mahihintuan dahil bangin na yung katabi natin. Ay, nagutom na ako. Huwag ka mag-alala, Teddy. Pag-uwi natin, ipagluluto kita agad ang makakain. Basta mantala, ito muna ng saging na binili natin sa palengke kainin. Sige na. Ito anak mo. Ayan. At may bus na pasalubong sa atin. Wala na preno din. Ay, sa bakit? Nasa ako. Ay, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na, Teddy. Tita Emma. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na, sabi sa akin ng mga doktor. Maswerte ka. Kasi konting galos lamang ang nasa mo. Nayat itay. Kumusta na sila? Nasa ICU pa rin sila hanggang ngayon. Sinisikap ng mga doktor na iligtas sila. At hindi mga sugat ang nasa mo ng mga magulang mo. Diyos ko, sana iligtas niyo ang mga magulang ko. Teddy, eto ng doktor. Malapit sa akin. Kumusta na po ang pamangkin ninyo? Anong oras siya nagkamalay? Ngayon lamang, Dok. Ganun ba? O anong nararamdaman mo ngayon? Ito medyo masakit ang buong katawang mo, Dok. Yung mga magulang ko po pala, kumusta na sila? Ikinalulungkot ko pero ginawa na namin ang lahat para may salbang buhay nila pero matindi ang natamo nilang mga sugat. Ano ibig sabihin? Patay na sila. Oo. Nakikiramay ako sa inyo. Diba? Anong gagawin ko? Wala na mga magulang ko. Huwag ka mag-alala, Teddy. Tutulungan kita sa abot ng makakaya. Ako na rin ang kukup sa'yo. Simula ngayon. Nay, namimiss ko na kayo. Sana panaginip lang ang lahat.
Sana namatay na lang din ako kaysa may iwang mag-isa dito. Bakit nyo kasi ko iniwan? Bakit hindi kayo lumaban para sa buhay nyo? Day, Diyos ko, ano po gagawin ko? Ngayon wala lang mga magulang mo. Eddie, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi galing ng trabaho. O eto, may dala akong pagkain para sa ating dalawa. Oh, bakit umiiyak ka na naman? Araw kasi mag-isa dito sa bahay. Nalulubot ako sa naalala kong tatay at nanay ko. Alam kong nararamdaman mo. Pero wala akong magawa. Kailangan ko magtrabaho para sa ating dalawa. Gusto rin ko man na may makakasama ka habang wala ako. Wala naman tayo malalapit na kamag-anak. Kaya napipilitan lamang akong iwan ka dito sa bahay na mag-isa. Pasensya ka na, Teddy. Huwag ka na umiyak, pamangkin. Ngayon nandito na ulit ako. Sasamahan ulit ka na. Hindi ka na malulungkot. Salamat mo. Inaalagaan niyo pa rin ako. Kahit alam ko, nahihirapan kayo sa akin. Wala lang ako sakit at nakakalakad ako. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Huwag mo nang sisingin ang sarili mo. Para sa akin, hindi ka pabigat. Ito ay ginagawa ko. Kasi, mahal kita, pamangkin. Ikaw lang ang nag-iisa kong kamag-anak. Kaya gagawin ko ang lahat para alagaan at ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Nakatulog pala ako. Teka, ang paligid. Bakit parang nagkakagulo yata sa labas? Bakit? Diyos ko! Nagkakasunog sa labas. Nagkadidilaan ako ng bahay namin. Tulong! Tulungan niyo ako! Marinig sa mga tao sa labas. Kung nandito lang si Tema, kaso nasa trabaho siya. Anong gagawin ko? Paano umakalabas ng bahay? Ilikuhin ko ang panahon. Nagtatanong mo, nasusunugan ko kami ng kusina namin. Kailangan mo makalabas dito. Hindi ko kaya. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Ako ayaw pang mamatay. Tulong! Wala na. Tulungan niyo ako makalabas sa nasusunog naming bahay!
dito, Tita Emma. Bakbahay, ang punang po ba to? Nasa bahay Kalinga Foundation tayo, Teddy. Dito dinadala at inaalagaan yung mga matatanda at yung mga may kapansanang katulad ko. Dadali niyo na ako dito. Iiwan niyo na ako. Patawarin mo ako, Teddy. Pero kailangan kong gawin ito. Ayoko sana mawalay ka sa akin. Pero hindi kita naaalagaan mabuti. Dahil mag-isa lamang ako. Kailangan kong kumayod. At saka DSWD na rin ang nag-rekomenda sa akin na dalhin ka dito. Teddy, ayoko maulit yung nangyari sa iyo nung magkasulog sa lugar natin. Buti ka nang mamatay. Kung dito kita ilalagay, maalagaan ka nila ng maayos. Hindi ka mapapakabak. Tita, Huwag ka mag-alala, pamangkin. Lagi kitang dadalawin dito. Hindi kita iiwan at tuluyan. Ayaw ka na umiyak. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin ito. Tita Emma. Ano umiyak, Teddy? Kapag umayos na ang buhay ko, pangako, kukunin kita ulit. Sige po. Hihintayin ko po kayo palagi sa pagbabalik niyo. Basta't palagi mong tatandaan, Teddy. Mahal na mahal kita. Tita, Palagi kitang ipagdarasal sa Diyos. Sige na, Teddy. Nandiyan na yung mga mag-aalaga sa'yo. Paalam, pamangkin ko. Babalik din ako. paalam po, Tita. Mag-iingat kayo palagi. Mahirap man ang sitwasyon ng isang kapamilya o kamag-anak na baludado, gawin pa rin natin ang lahat upang sila'y alagaan. Huwag natin silang sukuan at sa halip ay iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila sa kabila ng kanilang kapansanan. Huwag natin silang ituring na pabigat. Sa halip ay ituring natin silang mahal sa buhay. At gagabayan tayo ng Panginoong Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Dandicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Bong Buyar at Eddie Rosel, Musical Scoring Buboy Samanga. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi, ang Bobby Cruz sa kanyang panahon. Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan man kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal?
Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dunang sa kanyang panahon. Sige! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangos mo. Bayad na yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Ay, yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na, umalis ka na. Nakakalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ano sa kawarto niya? Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo ang pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo, bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nito nakaraang magkasunod na taon ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga masama, Nay eh. Ginawa niya ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan niya kinasanayan yung yan? Eh bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ninyo. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadela mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha?
ako. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi eh. Maniwala ka sa akin, Magda. Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata ang paanabigang ko. Teka! Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Lalabas na bata. Ayan na, lalabas na sa luhi. Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Magmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang tatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam niya, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niyang nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun, talagang lalayas na ako sa bahay na ito ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy? Ano pala eh? Nay, Cindy? ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso. Para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga
tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong tama ka, anak. Na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon nito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko. Yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo. Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka at magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantalang kung mananahimik ka na lang at susundin ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw mong makisama sa akin, idi pa ako mo na lang sa kanyang dinadala mo. Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming panganib at tukso sa ating paligid. Kaya naman dapat na maging maingat ang tao, lalo na ang mga kababaihan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Aubrey sa ating dulang sa kanyang panahon. Night swimming? Opo. Night swimming ba ikaw mo ang selebrasyon sa birthday mo, Helen? Opo, Aling Felisa. Kaya nga po ini-invite ko tong si Aubrey. Wow! Tiyak na masaya yun. Talagang masaya. Dahil nandun yung mga kaibigan natin. At saka meron akong inimbitahan ng mga gwapo. Hindi naman kailangan ng anak ko yun. Dahil may nobyo na siya, si Raymond. Si Aling Felisa naman. Para maging new friends lang namin yung mga inimbita ko. Hindi naman po para palitan si Raymond, ano? Botong-boto kasi si inay kay Raymond, Helen. Kaya pinoprotektahan niya yun. O bakit? Hindi ka pa ba sigurado sa damdamin mo sa kanya? Inay, mahal na mahal ko po si Raymond.
At kahit maraming gwapo pa akong makita, hindi ko po siya ipagpapalit. O kaya nga, papayagin niyo na po sumama sa celebration ko si Aubrey. Parang gift niyo na yun sa akin. Aubrey, bakit hindi ka pa naliligo? Nag-enjoy ng mga kasama natin. Kanina pa nga ako naiinggit sa kanila eh. At kanina pa rin ako niyaya ni Helen. Ayun naman pala eh. Sabay na tayong lumusong. Para naman kasing ang lamig ng tubig, no, Mer? Hindi ka ba sanay mag-night swimming? Oo. Ito ang first time ko. Akala ko nga hot spring ang pupuntahan natin eh. Beach pala. Ganun ba? O di ganito na lang kung gusto mo. Uminom muna tayo ng konti para medyo mag-init yung pakiramdam mo. Hindi ako sanay uminom ng alak, no, Mer? Wala ka namang dapat ipag-alala. Nandiyan ang mga kaibigan mo. Si Helen. Tsaka, di naman tayo maglalasing. Iinom lang tayo ng konti para mabawasan yung ginaw. At nang makapag-swimming naman tayo, ha? Sa makalawa na palang dating mo, anak. Opo, Itay. Sabik na nga po akong makauwi. Hoy, alam na ba ni Obre? Sasama ba siya sa pagsalubong sa airport? Hindi pa po niya alam. Na bakit? Hindi mo ba sinabi? Hindi po, kasi gusto ko siyang sorpresahin. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. No, ano bang plano mo pag-uwi mo? Yayayain ko na po siyang pakasal. Sana po, pumayag kayo. Bao, anak! Walang dahilan para tumutol ako. Nasa hustong edad na kayo ng iyong nobya. Pareho ring may maayos na trabaho. 3 taon na rin ang inyong relasyon. At higit sa lahat, gusto ko nang magkaroon ng apo. Anak, tanghali na. Hindi ka ba papasok sa opisina ngayon? Hindi po muna, Nay. Ha? Masama pong pakiramdam ko. Nahilo ko. Abay, magpatingin ka kaya sa doktor. Napapansin ko, madalas ka mahilo eh. Kaya lagi ka ring absent sa trabaho mo. Baka kailangan mo ng mga bitamina. Nay. Oh, anak? Bakit ka umiiyak? Ano ba problema mo? Ay, oo nga pala. Tumawag si Raymond kanina. Abay, narito na pala siya sa Pilipinas. Po? Oo. Pupunta raw siya dito mamayang hapon. Hindi. Paano na ito ngayon? Paano? Pambihira ka, Nomer. Wala akong kamalay-malay. Sinira mo pala yung birthday celebration ko. Helen, wala naman akong ginawang masama sa'yo nun, ha? Oh, sa akin wala. Pero doon sa kaibigan ko meron. Bakit mo pinagsamantalahan si Aubrey? Helen, lasing kami nun eh. Hindi ko naman sinasadya. Sinungaling! Hinang-hina siya nung sandaling yon. Kaya hindi niya nagawang tumutol sa ginawa mo. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Dahil sa pagkalito at sa takot sa skandalo, gusto sana niyang kalimutan na lang ang lahat. Pero nagbunga yun. Buntis siya, Nomer. Ano? Galit na galit siya sa'yo. Gusto ka niyang idemanda. Hello, Tita Pelisa. Raymond! Naku, totoo nga palang narito ka na. Hindi pala kayo naniniwala sa sinabi ko sa phone. Medyo iyo. Uy, mukhang tumaba ka. Dinako na lang po sa kain ng lungkot, Tita. Kaya tumaba po ako. Si Aubrey po, marami po akong pasalubong sa inyong dalawa. Ito po, oh. Salamat ha. O naman, nag-abala ka pa. Hindi po abala yon, Tita. Dahil mahalaga kayo sa akin ni Aubrey. Kaya lang masakit daw ang ulo niya. Sabi niya, pagdating mo raw,
Sabihin ko na sa ibang araw ka na lang daw bumalik. Ganun po ba? Oo, pasensya ka na sana, ha? Ang kapal din naman ang mukha mong pumarito sa bahay namin. Sabi ni Helen, ididemanda mo raw ako. Oo, dahil walang niya ka eh. Napakasama mo. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Pinagsamantalahan mo ako. Aubrey, huwag ka na magdemanda. Handa ko naman panagutan ng nangyari. Eh kung gusto mo, magsama na lang tayo. Ano? May asawa na kasi ako eh. Kaya hindi kita pwedeng pakasalan. Pero hiwalay na kami. Kaya pwede na tayo magsama. Walang niya ka talaga. Aray, bakit mo ko sinampal? Kung inaakala mo makikisama ako sa'yo, nagkakamali ka! Magdudusahan mo ginawa mo sa akin! Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka. At magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantala kung mananahimik ka na lang at susundin mo ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw makisama sa akin, ipaako mo na lang sa kanya yung dinadala mo. Ayop ka! Ayop ka! Ang kapal ang mukha mo! Lumayas ka dito ngayon din! Layas! Masaya na sana ako dahil hinarap mo na ako eh. Pero ang lungkot mo naman eh. Bakit pa, Aubrey? Ano ba problema? May sakit ka ba? Wala. Wala akong sakit. Kung ganun, bakit ilang beses mo kung hindi hinaharap? Dahil hindi pa ako handang sabihin sa iyo lahat. Ano ba yun? Pinag-aalala mo naman ako eh. I'm sorry, Raymond. Kalimutan mo na ako. Ano? Aubrey, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Wala naman akong kasalanang nagawa sa'yo. Raymond, hindi na ako bagay sa'yo. Marumi na ako. Hindi kita maintindihan. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya nga ayaw ko lukuhin ka. Aubrey. Buntis ako, Raymond. Pinagsamantalahan ako ng isang walang iyang lalaki. Naguguluhan po ako, Itay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung akong tatanungin mo, anak, hinahangaan kong pagiging matapat ni Aubrey. Sa ginawa niya, binigyan ka niya ng layang magpasya. Pero masakit pa rin ho. Dahil naging tapat ako sa kanya. Hindi ka naman niya pinagtaksilan. Hindi niya gusto ang nangyari. Kaya nga kinasuhan niya yung lalaki, di ba? Opo. Raymond, anak, tanungin mo ang puso mo kung ano ang sinasabi. At higit sa lahat, hingin mo ang gabay ng Diyos sa iyong pagpapasya. Anak, malungkot ka na naman. Dahil ba ilang linggo nang hindi napaparito si Raymond? Hindi ko naman po siya masisisi, Inay. At saka, mainam na rin po ito. Yung lumayo siya. Habang hindi pa kami kasal. Kaysa naman sa lukuhin ko siya. Pagkatapos iiwan din niya ako pag natuklasan niya ang lahat. Mas masakit po yun sa akin, Nay. Ay, naunawaan kita, Aubrey. Esther, anak, kung magbakasyon kaya tayo sa probinsya, para makalimot ka. Hindi. Hindi na po, Inay. Buong tatag kong haharapin ang problema ko. Lalo na ang kasong iniharap ko laban kay Nomer. Alam ko po, tutulungan ako
ako ng Diyos. Makakasama mo ako sa laban, Aubrey. Si Raymond! Raymond, nagbalik ka. Dahil hindi ko kayang iwan ka. At tulad ng sinabi ko, sasamahan kita sa iyong laban. Raymond. Magpapakasal tayo. At pananagutan ko ang iyong dinadala. Sa simula pa lamang ng isang relasyon, mahalaga na ang katapatan sa isa't isa upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Sa kanyang mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag ka naman magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay eh. Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humababay ang buhay mo, layuan mo na siya! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Madalas na napapahamak ang mga taong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Dondon sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, pare? Nakapagtapat ka na kay Kisses? Oo, sabi Arnel. Ang bilis mo. Kailan mo lang siya nakilala nakapanligaw ka na agad. Eh bakit ko naman patatagalin pa? Doon din naman ang punta nun. Ano nga palang sabi niya? Eh syempre, hindi pa niya ako sinagot. Alam mo namang may pagka makaluma siya eh. Pero bibigay din sa akin yun. Sa gwapo ko ba namang to? Believe talaga ako sa'yo doon. Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya nga wala pang babaeng bumabastad sa akin eh. Kaya naman umaabuso ka. Iniiwan mo ang babae pag sawa ka na. Nay naman, bago ko naman sila iwan eh. Naging maligaya din naman sila sa akin. Mali pa rin ang ginagawa mo, anak. Ikaw rin. Baka makatagpo ka ng katapat mo, ikaw naman ang mapaglaruan. May katwiran si Aling Tindeng doon. Hayaan niyo ho, sagutin lang ako ni Kisses, magpapakatino na ako. Talaga, tol? Oo, talaga. Dahil si Kisses lang ang talagang gusto kong babae. Ang hirap naman sumakay. Oo nga. Nangangawit na ako sa katatayo dito. Mabuti pa mag-taxi na lang tayo. Kisses, si Don Don, papalapit sa atin. Ha? Hi, Kisses. Hello, Cindy. Don Don. Pauwi na ba kayo? Ihahatid ko na kayo. Ay, wag na. May pupuntahan pa kami ni Cindy. May bibilin kami sa mall. Sasamahan ko na kayo. Kung gusto nyo, ipamili ko pa kayo. Yabang naman ito. Salamat na lang, Don.
May pera naman kami. Hindi namin kailangan ipamili mo pa kami. At saka hindi tama yun. Di ka naman namin kamag-anak para ipamili kami. Oy, huwag kayo mainis. Gusto ko lang naman makasama kayo. Lalo ka na, Kisses. Nakakadalaw ka naman sa amin, di ba? Doon ka na lang manligaw. Huwag dito sa kalye. Hindi ka pa rin sinasagot ni Kisses? Oo, Arnel. Naiinip na nga ako eh. Sipin mo, sa lahat ng mga niligawan ko, siya ang pinakamatagal sumagot sa akin. Marami naman kasi kayong pinagpipilian niya eh. Kasama na dun si, pangalan nun, Edwin. Edwin? Ah, yung pilay na nakatira dyan sa kanto? Oo. Nandiligaw din pala kay Kisses ang pilantod na yun. Arnel, walang panama sa akin yon. Kahit pa yung ibang manliligaw ni Kisses. Bakit hindi ka pa niya sinasagot? O syempre, magpapakipot pa yun. Kaya sinusubok pa ako, kaya makikita mo. Sasagutin din ako nun. Gusto mo, pustahan pa tayo. Salamat sa paghahatid mo, Edwin, ha? Mabuti na lang, dinaanan mo ako sa office. Nakalibre na ako sa pamasahe. Hindi pa ako nahirapang sumakay. Okay lang yung Kisses, basta ikaw. Oh, lika, tuloy ka muna. Sige. Magandang hapon, Kisses. Oy, ikaw pala, Don. Kadarating mo lang pala. Ah, oo, inihatid ako ni Edwin. Ganon ba? O sige na, Edwin. Umuwi ka na. Ha? Sabi ko, umuwi ka na. Total, nandito na si Kisses. Pero hindi pa kami nakakapag-usap ni Kisses. Saka ka na lang bumalik. Kami na mag-uusap eh. Sandali nga muna, Don. Sino ba nagsabi sa'yong paalisin mo ang bisita ko? Ang nagmagandang loob na ihatid ako. Ako ang dapat na magpasya, hindi ikaw. Pareho ko naman kayong hindi pa nobyo. Pasensya na, Kisses. Sige, ako na lang ang aalis. Hindi, Edwin, hindi. Ha? Si Don ang dapat umalis. Kisses naman. Ikaw talaga dapat umalis. Dahil huli ka nang dumating. Kaya sige na, umalis ka na. Sa ibang araw ka na bumalik. Talaga? Pinauwi mo siya? Oo, Cindy. Parang nga siyang basang sisiw eh. Ang yabang kasi niya eh. Bastos pa. Tama lang yung ginawa mo. Ngayon, nakatagpo na siya ng katapat. Kala niya, porke gwapo siya, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Doon siya nagkamali. Dahil hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Mas mahalaga sa akin ang magandang ugali. Ibig mo sabihin yan, si Edwin ang mapalad sa puso mo. Mabait naman siya. May maayos na trabaho. At may itsura din naman. Sayang nga lang, no? Kasi pilay siya. Okay lang yun. Ang mahalaga, buo at akin lang ang puso niya. Hoy! Pilay! Sandali nga. Ikaw pala, Don. Bakit? Gusto lang kitang balaan. Layuan mo si Kisses para walang masamang mangyari sa'yo. Huwag ka namang magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humaba pa yung buhay mo, layuan mo na siya! Arnel, hindi tanga si Kisses para piliin ang pangit na pilay na yun. Totoo ang sinasabi ko, Tol. Sinagot na ni Kisses si Edwin. Magka-holding hands pa nga sila nang makita ako eh. Ang walang hiyang yun Trinaydor ako. Hoy, Don. Ayusin mo nga yung tabas na dila mo. Paano ka naman tinrider ng tao hindi naman kayo ni Kisses?
Siya ang sinagot at hindi ikaw. Eh kahit na. Binalaan ko na siya, Nay. Pero hindi pa rin siya nakinig. Don, tanggapin mo na lang. Hindi si Kisses ang itinakda para sa'yo. Tama si Arnel. Marami pa namang babae dyan. Si Kisses ang gusto ko, Nay. Pero boyfriend na niya si Edwin. Kaya tanggapin mo na lang, Tol, na nabigo ka sa kanya at maghanap ka na lang ng iba. Dumating din sa wakas ang pilay. Ang tagal mo naman. Sa bagay, pilantod ka nga pala. May kailangan ka ba, Don? Natural! Kaya kita hinintay eh. Ano ba yun? Ikaw, ang tigas ng ulo mo eh. Pinagsabihan na kita noon na layuan mo si Kisses, pero hindi mo ako sinunod. Don, akong mahal ni Kisses. Sana matanggap mo yun ng maluwag sa loob mo. Gago! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang pilay na katulad mo! Don. Hindi mapupunta sa'yo si Kisses dahil mamamatay ka! Edwin, ano na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang mga sugat ko, Kisses. Kasalanan ng walang yan si Don. 2 beses kanyang sinaksak. Salamat na lang. Nakaligtas ka. Nasalag ko kasi yung ibang saksak niya. Kailangan pagdusahan niyang ginawa niya sa'yo. Kakasuhan natin siya. Wag na, Kisses. Anong wag na? Hindi mo siya idedemanda? Oo, Pero bakit, Edwin? Nalagay ka sa panganib dahil sa kanya. nakaligtas naman ako. At saka gusto ko siyang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. At naniniwala akong mas mangyayari yon kung hindi siya makukulong. Kaya sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang bait mo talaga, Edwin. Kinararangal ko na ikaw ang minahal ko. Kahit na nga, may kapansanan ka. Nay, salamat at dumating na kayo. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit mo sinaksak si Edwin? Galit na galit si Kisses sa'yo, maging ang pamilya ni Edwin. Nay, nadala lang po ako ng sobrang galit ko eh. Pakiramdam ko po kasi napahiya ako. Dahil kahit gwapo at wala akong kapansanan, si Edwin ay isang pilang pinili ni Kisses. Pero Nay, pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Ayusap, tulungan niyo po ako. Ayoko makulong. Magpasalamat ka. Talagang napakabait ni Edwin. Hindi ka niya itinimanda. Ang ibig lang niya ay magbagong buhay ka, anak. Baguhin mo ang hindi magandang ugali mo. Salamat po, Diyos ko. Akala ko, masisira na nagtuluyan ang buhay ko. Nay, paglabas ko po rito, samahan niyo ko kina Edwin. Oo. At kay Kisses. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Edwin. Huwag pang hawakan ang panglabas na anyo, kahit ang magagandang katangian. Bagkus ay maging mababang loob upang kanyang kalugdan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Nandicho Jr., Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, at Phil Cruz.
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.